Arcito de Guzman ng Department of Psychiatry and Behavioral Medicine po ng UPPGH. Isa rin pong psychiatrist at isa rin pong profesor. Good morning po, Dr. de Guzman. Si Xander po ito at si Angel. Good morning, Doc. Morning. Naririnig niyo ko? Yes po, opo. Loud and clear po, ma'am. Opo. Very good. Thank you. Maraming salamat sa imbitasyon para magsalita about mental health. Opo. Ang May po ba, kailan po natin ito ginugunita as mental health? I mean, kailan pa po ito nagsimula and gaano po kapopular sa ating mga Pilipino? Ang alam ko is October is Mental Health Month. Yung October talaga. So perhaps international. International. Pero siguro for the Philippines, it's only now that I realize that May is really also Mental Health Month, no? Opo. So, mas maganda, and it's good to talk about mental health kasi madami tayong problema about young people having mental health problems talaga. Opo, Doc. Sa inyo pong pag-aaral, kamusta na po ba? Ano po ang kasalukuyang kalagayan ng mental health ng mga Pilipino ngayon? Especially now, umaharap po tayo sa krisis, ang taas sa mga bilihin, meron pa mga kalamidad, Doktora. Okay. So, anong mga karaniwang mental health issues sa Pilipinas? One, definitely there's depression and anxiety. Yung lungkot ng damdamin at yung sinasabi nilang atake ng nerbiyos. Tapos hindi natin maalis ng trauma related to conditions dahil sa sakuna, karahasan o chronic stress, no? And then also ang concern natin yung substance use disorders, especially alcohol. And lalo na ngayon tumataas na rin ang suicide risk sa mga kabataan. At meron rin tayong mga mental health issues na burnout sa workplace at kakulangan ng mental health professionals at access sa serbisyo ng mga nangangailangan ng mental health services. So these are the usual problems na kailangan natin tugunan sa Pilipinas. Opo. Hindi ko alam kung ito po ay nasusukat ng siyensya. Pero yun ho kasing mga mas nakatatanda po sa amin. Ang sinasabi po, nung panahon naman namin, nung dekada 90, 80, wala naman yung mga mental health na yan. Wala naman yung depression na yan. Kaya raw po yung mga kabataan ngayon, medyo mas natatagurian po silang weak o mas mahina kumpara sa mga naunang henerasyon. Hindi mo naman pwedeng komparasyon yung unang henerasyon sa mga situation ngayon. Kasi nung una, hindi pinag-uusapan ang mental health. In fact, may stigma. Bakit maraming ayaw magpa-check up? Actually, nandun na rin yan eh. Nakatago lang sila sa mga kulungan, sa loob ng bahay, yung mga may serious mental health problems. Takot ma-judge o mapahiya, paniniwalang kaya pa, di ba? Yan ang o mahina kapag humingi ng tulong. That is the Filipino resilience na can be a barrier to seeking mental health services. Kulangan, ang nakikita na ngayon namin is kakulangan sa mental health literacy. Kaya ngayon, this is the focus of the Department of Health to increase mental health literacy not only for the entire population, public mental health, but also it starts also with the doctors sa barrios, no? Mga rural health officers, barangay health workers. Tapos pangangamba sa chismis o bashing at kultura ng pagtitiis at pagkikimkim. Ang stigma ay nagdudulot ng pag-akaantalan ng paggamot at paglalala ng kondisyon kasi nade-delay. Ang inaisip namin, and this is part of our advocacy, the early treatment for mental health, the lesser the impact of mental disorders among the young people. So yun ang gusto namin malaman ng taong bayan. Pag may problema, kaagad humingi ng tulong. Nabanggit mo yan, Doc. Asang punto na po ba tayo na dapat mag-seek na tayo ng tulong sa mga eksperto? Kumbaga, pag hindi ka na ba nakakatulog gabi-gabi? Parang sintomas, gano'n. Oo, tapos wala ka ng gana kumain. Yung mga ganyan po ba, Doc? Yes, at may iba't ibang level ng mental health. Maaring ilarawan ang mental health sa isang continuum. Una, it starts with well-being. Maayos ang mood. Okay ang functioning, nakaka-cope, no?
Tapos may mga mild concerns. Initially, it starts like that. Yung mga stress reaction, pagsamantalang nalulungkot o pag-aalala. And then there's also the moderate conditions na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na gawain. Hindi na naliligo, hindi na nakakatulog, walang ganang kumain. And there are severe conditions na malubhang sintomas that give rise to that gaya ng major depression or psychosis. So anong mga pangunahing sintomas kapag may pinagdadaanan sa mental health? Unang-una, usually silang pumupunta sa amin, matinding lungkot, pag-aalala, or irritabilidad. Hirap mag-concentrate sa school o magdesisyon sa pang-araw-araw na gawain. Pagbabago sa tulog o ganang kumain, usually hindi na sila nakakatulog. Gising sila buong gabi, no? Pag-iwas sa mga tao o dating kinagigiliwang gawain, nawawala yung sense of pleasure in the normal things that they do. Pagkapagod, pananakit ng katawan na walang malinaw dahilan. Masakit ang ulo, masakit ang likod, Mm. parang nagkakaroon ng GERD, at pagbagsak ng performance sa trabaho o eskwela. So these are the symptoms, emotional, psychological, at social na kailangan tugunan. Lumalabas yan pag may mental health problems. Opo. Doktora, kung halimbawa po ay mild lang naman po yung kanyang naramdaman at kumbaga sa kanyang palagay, hindi ko naman siguro kailangan ng tulong ng psychologist and psychiatrist. Pwede ho bang ang kanya pong maging outlet halimbawa ay magbakasyon na lang o kaya po ay magpunta sa simbahan? Pwede naman eh. Importante magsalita ang nasa looban. 'Di ba? Usually kinikimkim natin lahat eh. Bigla na lang Iniiyak mo lang. yeah, iniiyak mo lang. Pero the first thing that has to happen is kumonekta sa pamilya o matalik na kaibigan o pinagkakatiwalaang tao. Importante yan eh. Kasi pag nagsalita ka at na ilabas mo kung anong nararamdaman mo, mas naiintindihan mo yung sarili mo, di ba? Yes, Tapos, opo. gumamit ng relaxation techniques tulad ng deep breathing exercises or mindfulness. Yung mindfulness is focus ka lang sa dapat mong gawin ngayon. Panatilihin ang tamang tulog, pagkain at ehersisyo. Nakakatulong talaga ang ehersisyo kasi nawawala at umaalis sa atin yung mga problema, no? And we can get to refocus again pag after a good exercise, magtakda ng boundaries at bawasan ng mga stressors. Yung mga hindi mo, yung mga tao na nahirapan ka, well, you have to keep quiet as much as possible. You try to avoid them. And when you're ready to face them, then pwede kang napaghandaan mo ng sarili mo kasi humingi ka ng advice. Mm. Tapos iwasan ng alcohol or substance use bilang coping, no? Yun ang problema, yun ang pinakamataas sa mga kalalakihan natin, ang alcohol abuse. Okay? Kasi parang And then nakakalimot daw eh. Akala nila doon, no? oh, Nakakalimot. Oo. Mm. pag may chronic alcoholism sa isang, 'di ba, sa isang marriage or relationship, there's already a tension in that relationship and that has to be addressed. Sometimes pinapabayaan lang natin, 'di ba? O hayaan mo lang siya kasi at least hindi nagsasalita, hindi nagagalit, but deep down inside, it already creates tension in the relationship. Okay. Dok, ano naman ba sa POV naman ano nung taong pagsasabihan ng tulong? Ano yung dapat na approach ko doon sa nagko-confide sa akin, nagsisik ng kailangan ko po ba siyang kausapin o yung simpleng yakap lang na mahigpit at andito ako? Yun po ba yung Oh. best way? I think both are very important, that you are present, na nakikinig ka, and that's what they usually look for. 'Di ba yung taong nag-iisip magkamatay, anong ginagawa ng ating gobyerno? We offer hotlines, no? Hotlines for the suicide hotlines for people who want to talk and express themselves. Napakahalaga ang support system dahil binabawasan nito ang isolation. Nagpapalakas ng loob para magpatingin at magpagamot, no? Kasi hindi mo naman siya iwanan, sasamahan kita, hindi kita iwanan. Nagbibigay ng emotional na pag-unawa at validation na naintindihan ko yung mahirap yung dinadaanan mo. Siguro hindi ko naintindihan but I'm here for you. At nakakatulong sa mas mabilis na recovery na hindi ka nag-iisa.
And last of all, nagpapalakas ng resilience. So, importante ang support system talaga. Opo. Doktora, bilang profesor din po, ano ang masasabi po ninyo? Kasi napapansin din ho natin sa mga estudyante kapag ho medyo nagkakasabay-sabay yung kanilang mga project assignment, medyo nag-aano ho sila, ginagawang dahilan po na paano naman po yung mental health namin. Parang gano'n naman ho ang ating sistema noon pa na talaga naman pong minor and major subject. Sabay-sabay Minsan ho talaga. talaga nagkakasabay lalo po yung mga finals po. Yeah, hindi mo naman, but during our time, that was okay kasi we can focus. Pero ang dami natin distractions ngayon eh. You know, there's gaming, there's social internet, there's surfing, there's dumb scrolling. So, do you think they have enough time to study kung hindi sila marunong mag-budget ng time nila? So, iba na ang panahon ngayon. No, we cannot compare it to what had happened before because before, it was okay. We could set boundaries. Time na mag-aral, time makipagkaibigan. But now, while they're studying, lumalabas rin sa internet nila, no? And sometimes they allow themselves to get distracted. So, pag may distraction na, nahirapan bumalik sa focus. Ngayon, madami tayong ginagawa sa school, no? Para matugunan ang mental health because post-COVID, doon nag-increase ang number of consultation ng mga estudyante sa Counselor nila. sa counselors nila at sa aming department, ang daming referral from all over the UP system, no? So nakita namin that isolation is one of the problems and then wala nang pakikipag-usap, wala nang face-to-face interaction. So they tend to absorb everything that they see on the internet. So this is the reason why right now lahat ng mga schools may school-based mental health programs na we come up with school breaks, di ba? May every semester may Yung school academic break yan ease, or may ganun reading. po eh. Yes, may reading break yan and everything. And meron tayong mga psychosocial wellness in schools for our students, no? So, if they have a problem, we have increased the number of counselors, increased the numbers of, and even come up with peer counselors to address the problems of our students. Kasi mahirap eh. Ang laki-laki ng population mo ng students. Kulang talaga ang guidance counselors. Kung iisa lang, especially in the public schools. So, in-increase namin in the universities, in the private universities, they have increased the number of guidance counselors to address the mental health concerns of students. Opo. Dok, paano natin hihikayatin yung isang tao na alam naman natin na depressed pero parang in denial siya na magpakonsulta kasi sinasabi niya palagi, kaya ko naman to. Pero kabaliktaran po yun doon sa ipinapakita at kanyang, kumbaga pag kinakausap mo siya, palaging matamblay, walang Iba. gana. Oo. Paano po natin hihikayatin in a nice way na hindi naman po siya ma-offend? Okay. And of course, sabihin mo sa kanya, I respect your decision. I naintindihan kita na mahirap, no, para sa iyo magkonsulta. For whatever reasons, I respect that. But if you change your mind, nandito naman ako to help you. Kasi yung problema mo, hindi mo talaga kakayanin mo mag-isa. But after some time, kung nahirapan ka na, don't waste time to seek help. At nandito ako for you. Diba? Pwede kitang samahan pwede kitang i-refer sa isang kakilala kong kaibigan na makakatulong sa iyo. So it has to be something, kasi they have the freedom to say yes or no. But at the same time, nandun yung concern. You know, for adults, the final decision has to be there. But they have to know, dapat alam nila that help is accessible and available. Yun lang naman eh. Lahat ng mga pumupunta sa akin, they've had their problems for months, no? And it's only now that they decided to seek help kasi naapektuhan na yung trabaho nila, palagi silang absent, naapekto na yung school nila, bumababa yung grades, and then they lose their friends, no? Na-avoid sila ng mga friends nila kasi feeling nila pabigat sila sa mga kaibigan nila. So they need somebody that they can talk to. Opo, Doktora, okay lang po bang sumagot po tayo ng question po from our listeners po?
Yes. Apo, meron ho kasing tanong dito. Minsan daw po, mas mahal daw po ang singil ng psychiatrist and psychologist. Aabot daw ng 2,000 versus po sa isang, yung regular doctor po siguro internal medicine na 1,000 and below. Kaya raw po siguro Yes. nag-hesitate yung iba. Oo. I can understand that even for the students, no? If they usually 500 pesos nga lang na consultation fee para sa mga estudyante, masyadong naman mabigat Mabigat 'yon. pa yun. So yes. So ang have offered at the Philippine General Hospital, knowing na ang daming may problema sa mental health, no? We have we have a 24-hour psychiatric service on call for emergency mental health problems, and we have increased the number of doctors to see patients in the outpatient psychiatry department. Libre po ang consultation. Oh, Ang kailangan lang, yes, ang kailangan lang talaga is to register. Okay? May pila pero matitignan naman kayo ng doktor if you go at your appointment date. Mhm. Kasi syempre, 'di ba, hindi naman to emergency, matagal na 'yan. But once they make an appointment, pumunta ho sila sa appointment date. Matignan sila. Paano po mag-register, ma'am, sa Okay, so UPPGH po? meron tayong Facebook page na PGH Okra, online registration, no? System. Tapos, and they can ask already for an appointment. FB, Facebook page ng Philippine General Hospital, may Okra system or OCR online registration, and then they will be seen. Usually, tatanungin sila kung anong gusto nila, anong mga consultations, whether it's medical or psychological, or we also have psychological services Opo. available at our PGH. Libre po ang serbisyo ng mga doktor sa PGH. So, Oh, pwede thank you. silang pumunta. Thank you po sa UPPGH, Oo, ma'am, ha? salamat Opo. po. At may Yes, mga yes. ganyan para tumulong sa ating mga kababayan, di ba? Yes. Especially sa mga young ones, Yun. no? Kasi nakikita namin na 1 out of 7 adults are affected with mental health problems. And for children and adolescents, 1 out of 5. It's one of the highest globally. So there's really a concern for mental health. Siguro panghuli na lamang po, Doc, ano po ang inyong mensahe ngayong Mental Health Month? Ang mensahe ko, I run a family support group in PGH, Bukas Puso at Isip. Doon tinutulungan namin yung mga pamilya kung paano nila matutulungan nila ang mga minamahal nila sa buhay na may sakit sa pag-iisip. Wag natin sabihin, oh, baliw ka o may sira ka. We have to avoid that. Kasi ang family is the key to recovery from mental illness. Importante po yan. That's why we have, that is something that is the biggest support that we have in our country. Ang pamilyang importante. Ngayon, mas maganda na in some of the public schools and under DSWD, they have started parenting courses, no? Which is to help families motivate their children in a proper way, pagdidisiplina, pagmotivation sa pag-aaral, and how to emotionally prepare them when they grow up, no? To emotionally prepare them for the challenges they will face in life. So that is my key message. The family is the key to recovery from any mental health problem. Opo, sa pamilya po talaga, ma'am, no? Yung simula, no? Yes. Opo, Kasi ang nakaka-inspire. template natin ng pagkakilala sa mga tao starts with the family, with your mother, with your father, with your siblings. Pag lumabas ka sa pamilya mo, sino mga teacher, mga kaibigan, mga people in authority, it really starts with the family. Ayun, Opo, okay. thank With you so that, much po, ma'am. Thank you so much po. Mabuhay po kayo. Happy to God bless help. po. Baka meron po Thank kayong gustong i-promote or meron po kayong gustong mga projects po to announce? Well, one of the things that we have in the pipeline is really we're looking to we just finished the Philippine National Survey for Mental Health. So you can Opo. access the
the prevalence of mental, neurological, substance abuse disorders under the DOH website. Ang concern namin ngayon is the elderly. Kasi madaming elderly na napapabayaan sa community. Feeling natin because of dementia, but many of them are also depressed and have anxiety. So that is also a concern. The second is that we are going to start, hopefully, if we get funding for it, a survey of mental health problems among college students. Kung makukuha natin sila early on, then we will prevent them from developing mental health problems once they join the workforce. So, Tama. those are the Parang- things that we have in the pipeline in the UP College of Medicine. So, maraming salamat for this opportunity, no, to talk about mental health. And I will not hesitate. I mean, I'm very happy to do advocacy on mental health kung kailangan. Wow, Opo, maraming maraming salamat po, ma'am. Doc. Sa uulitin Welcome. po. Thank you very much and good day to everybody. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kay Dr. Maria Lourdes Rosana Ejercito de Guzman.